Ano yung taong may takot sa Diyos? Palagay nyo. Pag ang tao ay meron siyang takot sa Diyos, so basically, takot siyang gumawa ng kasalanan, tama? Takot siya gumawa ng mga bagay na hindi ikakatuwa ng Diyos. Ano pa? Yun lang? Yung takot tayong gumawa ng kasalanan, ano pa? Kasi dito, gusto natin ng kasaganaan, gusto natin ng dangal, gusto natin ng buhay. So dalawa lang sinabi ni King Solomon, pagpapakumbaba at takot sa Diyos. Pero alam nyo, ang takot sa Diyos, madaling sabihin yan pero mahirap gawin yan. Ngayon, ano yung pag ang tao ay mayroong takot sa Diyos, ano ang magiging buhay niya? God-centered siya. Nakasentro ang buhay niya sa Diyos. Pag ang tao ba nakasentro sa buhay ng Diyos, anong ginagawa niya sa araw-araw? Nagre-reflect tayo ngayong umaga para aware tayo. Baka kasi pag sinasabi natin, meron tayong takot sa Diyos, baka hanggang bunganga na lang. Pero ikaw, anong gusto mo? Ako, para sa akin, ang taong may takot sa Diyos, takot siyang mawalan ng oras para sa Diyos. Ayan. Kahit sabihin mo na ayaw ko gumawa ng kasalanan, takot ko gumawa ng kasalanan, totoo yan. Pero kulang yan. Kasi the fear of the Lord is the beginning of our wisdom. Hindi lang dangal at buhay ang may ibigay sa takot ng Diyos. Takot natin sa Diyos. Ano yun? Kaalaman. Wisdom. Mas higit pa yan sa knowledge. Mas higit pa yan. Malalim yan. Ang taong may takot sa Diyos, ayaw niyang masaktan ang Diyos.